Okay, let's open in prayer. Dear Father in heaven, we come before you and we commit our study to you as we reflect on things that are beyond our comprehension. We recognize that we need your help, we need your assistance. We pray for the Holy Spirit to help us to understand. Although we are studying your being, how great you are, how unsearchable you are, and yet we are not approaching this study as though you are just an object that is passive to our inspection, but that you are a personal God, and therefore you are the one who, after all, reveals yourself to mankind. And therefore, be with us in our study. Help us as we pray these things in Jesus' name. Amen. So itinutuloy natin itong lecture natin na pinamagatang They Shall All Know Me, drawing from the promise of the new covenant, that God will see to it, will make it so that all of the covenant people of God know Him, kilala siya. And of course, malawak yung ibig sabihin ng pagkakilala sa Diyos, kasama doon yung pag-ibig sa Kanya, yung pagkakilala by experience, yung application ng kaligtasan na nagdadala sa atin sa Kanya, pero hindi yon less than knowing God as He has revealed Himself. In other words, yung paraan ng Diyos para mas magkaroon tayo ng malalim na relasyon sa Kanya ay yung makilala natin siya ayon sa Kanyang kapahayagan, which entails study, which entails that we exercise our mind under the influence of the Holy Spirit para makilala natin ang Diyos. Parang rin sa relasyon, di ba? Halimbawa, pagka mag-asawa, o kung anumang relasyon, kinikilala mo yung tao, that is more than knowing about the person, but that is not less than knowing about the person. That's why we want to know about God as He has revealed Himself. Now, just by way of a preparation, although sinabi ko na ito, God is beyond our comprehension. Which means, talagang pag pinag-aaralan natin itong theology o theology proper, kailangan na mayroong pagsisikap on our part para umunawa. Because we don't want this to be shallow or superficial, kaya meron talaga ditong panawagan na medyo mahirapan yung ating isip. And I'm saying that sa mga susunod na pag-aaral natin is we are studying theology, and if God is as He says He is, incomprehensible, then there is really that will be demonstrated dun sa reality na we will exercise our mind to understand God as He has revealed Himself, and we will find na ito ang dinadala nito tayo sa pagkaunawa na ang Diyos He is beyond our comprehension and understanding. After all, this is a Sunday school. Iba to sa preaching. Sa Sunday school, we are engaged in some kind of spiritual and religious schooling, di ba? Para sa mga mas earthly and temporal na bagay, nag-aaral tayo, pinag-aaralan natin yung lalim ng ano ba mga inaral nyo? Calculus, astronomy, kung ano man, how much more na ibigin natin ng Diyos gamit ang ating isipan. So, pinagpapatuloy natin ito, magkakadugtong itong lecture na ito, pero ngayon ang topic natin ay Knowing the Revealed God. And it draws from what we already have studied doon sa mga nakaraang lecture natin. But just by way of a review to introduce our topic na pag-aaralan natin sa mga susunod na linggo ng pag-aaral natin dito, meron na tayong nakita na dalawang biblical
na katotohanan na dapat humubog sa pagkaunawa natin ng kapahayagan ng Diyos ng kanyang sarili. There are two biblical truths which should shape our view of God's revelation. Yung una ay yung creator-creature distinction. So kagaya ng sinabi ko, this is the very first theological distinction that we have in the Bible. In the beginning, God. So there is God. Created the heavens and the earth. Everything else. So that is the most fundamental distinction in the Bible. So in the beginning, there was God who exists of Himself. Ibig sabihin, self-existent siya, yung kanyang, hindi siya nakadepende sa iba para sa kanyang pag-iral. And then, He created everything. So that is all things. Creation. Ilagay na lang natin, creation. So creation. So that is the most fundamental distinction in the Bible. Pero nakita natin na ang implication nito, God is a category all by Himself. Ibig sabihin, meron siyang yung kanyang pag-iral, yung kanyang being, iba sa lahat ng nag-e-exist. So that so that our understanding of God would be limited by our creatureliness. Halimbawa, mamaya ko na-explain yan, but that is the creator-creature distinction. Na-explain na naman natin yan. God's infinite being is totally unique. Meron tayong unique. Lahat ng unique na bagay sa mundo, relatively unique lang. Kasi walang lahat ng bagay sa mundo, hindi creation pa rin. Di ba? So hindi sila unique in that regard. Everything is creation. God is absolutely unique from creation. And therefore, hindi siya kayang i-comprehend ng finite creatures. Kasi mga categories natin ay creational categories. Nakapaloob sa time, space, limitation na wala sa Diyos. So, yun yung isa. And then there is also yung tinatawag sa theology na noetic effects of sin. You don't have to remember that. You could kung gusto ninyo, pero ang ibig sabihin lang ng noetic effects of sin, yung ethical nature ng tao, dahil bumagsak tayo sa kasalanan, yung ating kalikasan ay nasira, di ba? Ng kasalanan. Hindi ibig sabihin we are as bad as we could be, pero lahat ng faculty natin, lahat ng aspeto ng ating pagiging tao na apektuhan ng kasalanan, kasama yung isip. Pero hindi yun intellectual problem per se, yun ay ethical problem that affects the intellect. Ibig sabihin, kagaya ng sinasabi sa Bible, ang ating kalikasan bilang makasalanan, ayaw sa Diyos. Ayaw natin sa Diyos. Kasi ang Diyos, in our sinfulness, He confronts us with judgment. Therefore, kung ang Diyos ay magpapahayag sa atin ng kanyang sarili, ang ating attitude doon is one of suppression. Gusto nating alisin ang Diyos, ang tunay na Diyos sa ating isip. So that compounds the problem of incomprehensibility. Kasi hindi lang yung positive na pagkakaiba ng Diyos at saka ng creation that makes God incomprehensible, but there is also the ethical difference. Yung tayo ay makasalanan, ayaw sa Diyos. And therefore, we are not capable of rightly receiving God's revelation. So, rightly receiving God's revelation. And the reason those two are important is because those two things underlie a deeper reformed conception of God's revelation. So, pag mas malalim na inunawa natin yung kaisipan sa Reformed theology ng doctrine ng revelation, may itong dalawang katotohanan na ito ay nag-aambag. And we see some of this, pagbabatayan natin yung ating confession of faith in the Second London
Baptist Confession, sa chapter 7, paragraph 1, sinabi doon, the distance between God and the creature is so great. So, yan yon. That although reasonable creatures do owe obedience to Him as their Creator, yet they could never have attained the reward of life but by some voluntary condescension on God's part, which He has been pleased to express by way of covenant. So dito tayo huhugot. Sa chapter na ito, implicit lang yung revelation. Ibig sabihin, hindi dito talaga dinidiscuss ng confession yung doctrine of revelation, pero yun yung background, as we shall see in a while. Ang outline natin sa pag-aaral na ito, na iisa-isahin natin sa mga separate lectures, titignan natin from these truths, yung sinabi nating truths, yung in-explain ko just now, titignan natin how it affects our view of the nature of God's revelation, the types of God's revelation, and the context of God's revelation. So tatlo yung ating pag-aaralan dito. So for this afternoon, titignan natin yung nature. Ano yung kalikasan ng revelation ng Diyos. And my affirmation is because of this, dahil dito, na ang Diyos ay He is so great that He could not be comprehended by creatures. Kung magpapahayag ang Diyos sa tao, that revelation, that self-disclosure, ibig sabihin, pagpapakilala ng Diyos, it can only be by a manner that is suited to our creaturely limitations. Kung ang Diyos ay magpapahayag sa atin, hindi niya pwedeng ipahayag kung paano niya naiintindihan yung kanyang sarili, kung hindi ipapahayag niya yung kanyang sarili kung paano natin siya maiintindihan using our finite creaturely thinking, finite creaturely language, finite creaturely categories. Ang Diyos ay kailangang magpakababa. So in Revelation, God condescends to accommodate creatures. Kailangan ang Diyos ay bumaba, magpakababa sa kanyang kapahayagan para makilala natin siya. Again, this is drawing from that truth. Yung language natin at yung ating knowledge are tied to creaturely categories. Lahat ng naiintindihan natin in time. Meron tayong spatial categories, di ba? Space. Itong mga bagay na to wala sa Diyos because God's being transcends our creaturely categories. Siya yung lumikha ng panahon. Siya yung lumikha ng time, ng oras. So, it doesn't exist in God. Otherwise, time is God. That's sumamba na tayo sa panahon, sa oras, di ba? So, ang ibig sabihin, yung being ng Diyos, hindi natin mapipenetrate ng ating isip. Kaya nga, sa simula pa lang, hindi lang sa Reformed theology, but in the conception of the Christian church throughout the centuries, ina-affirm the finite cannot comprehend the infinite. Hindi mo pwedeng ilagay yung Pacific Ocean sa loob ng isang baso. So, yun yung limitation natin. So, we cannot penetrate the essence of God using our creaturely categories, using our creaturely limitation. Kaya ang Diyos, kailangan na siya ang bumaba sa kanyang kapahayagan para i-describe kung sino siya. Pero sa kanyang pag-describe ng kung sino siya, kailangan niyang gamitin yung ating limitasyon para maiangat ito. Pero not in a way na iangat ito sa pag-comprehend ng kanyang essence. So, ano yung mga implikasyon niyan sa nature of God's revelation? Una, it means na yung revelation ng Diyos ng kanyang sarili, yung pagpapahayag niya ng kanyang sarili, it does not directly
correspond to His essence or as He knows Himself. But it is mediated, so directly sa mediation. Hindi direct, but mediated by our finite human language to our finite human knowing. So yun din na rin yung point no, nagpakababa siya. And naging classic na yung sinabi ni John Calvin sa history after Calvin ng pag-iisip ng yun ang konsepto na ito, yung illustration niya, kailangan mag-baby talk ang Diyos para abutin tayo. So that anumang lalim ng theology mo, you should be humbled because you are only understanding baby talk. Hindi yung mind ng Diyos in Himself. Sabi niya, sa Institutes, ito yung quote na yon, hindi naman baby talk talaga yung word niya, for who even of slight intelligence that does not understand that as nurses commonly do with infants, God is wont in a measure to lisp in speaking to us. So yun yung lisping, yung kailangan mag-baby talk, yun yung ibig sabihin nun. Thus, such forms of speaking do not so much express clearly what God is like as accommodated the knowledge of Him to our slight, to our small capacity. To do this, He must descend far beneath His loftiness. Kung gaano siya kadakila sa kanyang pag-iral bilang Diyos, kailangan niya, para maipahayag niya yung kanyang sarili sa atin, kailangan niya na bumaba. Hindi sa kanyang being, sa kanyang kapahayagan. Kailangan niya na i-accommodate sa ating kaisipan yung kanyang kadakilaan. So, that means, pagka pinag-uusapan natin, ito yung hard line niya na hindi kayang tawirin ng creation. Pag sinasabi natin yung revelation, yan ang Diyos na umaabot sa atin para makilala natin siya. Pero hindi iyan ang Diyos kung paano niya nakikilala yung kanyang sarili. That is why sa theology, para doon sa who want the vocabulary to explain this, ang ating pagkakilala sa Diyos ay hindi univocal, hindi direct. It is analogical. Ibig sabihin, ang Diyos nagpakababa para makilala natin siya sa paghahambing sa ating creaturely limitations. So, yan yung isang implikasyon niyan. Yung isa pa, ang ibig sabihin niyan, yung kapahayagan ng Diyos, it is consciously anthropomorphic. Diba? Anthropos is tao. Morph is form. Ibig sabihin, ang Diyos, kapag pinapakilala niya yung kanyang sarili sa atin, parang inihahambing niya yung kanyang sarili sa paraan na parang tao siya. Para maintindihan natin. Pero hindi siya tao. Linawin natin ito. In many scripture portions, marami sa Bible, di ba? God is described as though He shares our creaturely properties. Nilalarawan ang Diyos na minsan para siyang creature din. Di ba? Mamaya ipapakita ko yan. Pero, where He is properly described, yung mga properties na yon, yung mga characteristics na yon, dinideny sa Diyos. I'll give you a few examples. Halimbawa, physical properties. In the whole Bible, very common na naririnig natin, na nababasa natin, yung kamay ng Diyos. Pagkilos ng kamay ng Diyos. Sabi ng Diyos, nung niligtas niya yung Israel sa Ehipto, ginawa niya yon by His outstretched arm. So dapat ba nating isipin na mayroong braso ang Diyos?
na parang tayo. May braso tayo, may kamay tayo. Ang Diyos ba may braso, may kamay? Sabi sa John 4 verse 24, you can read it for yourself or just read it at home. Sabi ng Panginoong Hesus, di ba? Dapat nating sambahin ng Diyos sa Espiritu at katotohanan. Bakit? Because God is Spirit. God is Spirit, and those who worship Him must worship Him in spirit and in truth. Tapos sabi ni Jesus sa Luke 24 verse 34, nung nagpakita siya kay doubting Thomas, sabi hindi naman nabuhay si Kristo muli, nagpakita siya kay doubting Thomas, tapos pinakita niya, pinahawakan niya yung kamay niya, yung kanyang tapos sabi niya, yung ang espiritu ay walang flesh and bones. So, paano natin pag-iisipan yun? Ang Diyos daw ay espiritu, at ang espiritu ay walang corporeal or physical properties, kagaya natin na meron tayong anyo, physical na anyo, wala daw yun sa Diyos, kasi espiritu siya. Tapos, ang dami sa Bible, sabi, may kamay ang Diyos. Meron siyang outstretched arm. Well, usually you find those in narrative passages. Di ba? That is in a form of a figure of speech. Pero pagka merong assertion sa Diyos, kung saan itinuturo sa atin kung ano yung being niya, sinasabi walang corporeal properties ang Diyos. Wala siyang kamay. And that is necessary para sa pagiging infinite ng Diyos. Paano kung may problema ka? Kaya mahalaga yun, di ba? May practical to na lesson. Halimbawa, may problema ka sa buhay. Gusto mo na kumilos ang kamay ng Diyos sa iyong buhay para tulungan ka sa problema mo. Kung yung kamay ng Diyos kumikilos sa iba, magantay ka. Di ba? Sabihin mo na maraming kamay ang Diyos. Ang pangit na ng Diyos mo. Di ba? Puro kamay ba yun? Ano ba yung Diyos? Wala siya nung ganung properties. Ibig sabihin, yun ay paraan para sabihin sa atin na kung paanong tayo kumikilos gamit ng ating kamay, ang Diyos ay kumikilos din. Pero, hindi sa kung paano tayo kumikilos. Kino-communicate sa atin sa paraang pangtao, pero yung pag na-communicate na sa paraang pangtao, tinatanggal yung pangtaong limitasyon para maunawaan yung Diyos. Di ba? Sa physical properties pa lang yan. How about yung emotional changes? Sinabi sa Genesis 6 verse 6, di ba? Nilikha niya yung tao, tapos nagpakasama yung tao, tapos sabi ni Moses, nagsinusulat niya, nagsisi ang Diyos. He relented. In some versions, he repented that he had made man on the earth. Ang daming implikasyon nun. Hindi pala alam ng Diyos na magkakasala ang tao. Kaya nung nagkasala yung tao, nagulat siya. Nagsisi siya. Ano ba naman? Ba't ko ba nilikha itong mga creatures na ito? Tapos ibig sabihin nun, yung kanyang damdamin nagbabago. Hindi siya nagre-repent, ngayon nag-repent na siya. Naapektuhan natin siya to the point na nababago natin yung kanyang isip, damdamin. Sabi sa Numbers 23 verse 19, when it is speaking properly of God, I am not man. I do not repent. Hindi siya nagre-repent. Hindi siya nagsisisi. So, ibig sabihin, nung dinescribe siya na nagsisisi sa Genesis 6 verse 6, it is anthropomorphic. Pagsasatao sa Diyos. Inihahambing siya sa paraan ng pangtao para maintindihan natin. Pero, the moment na maintindihan natin, tinatanggal na natin yung limitations ng pangtao. So yun yung ibig sabihin ng anthropomorphism. But here's where we must even elevate our understanding of anthropomorphism. Kasi naniniwala ako sa mga nag-aaral dito ng theology na encounter niya na tong term na to, di ba? Yung anthropomorphism. Pero usually, namimili ka sa Bible, ito anthropomorphism to.
Ito anthropomorphism ito. Okay lang yon. Ibig sabihin, isinasa tao ang Diyos. Pero, ang ibig sabihin, kapag ka naintindihan natin ng mas malalim na itong tinuturo na ito na ibang kategorya ang Diyos sa creation, then we come to understand that anthropomorphism o yung pagsasatao, it is not only an attribute of some scriptural descriptions about God, but this is the total character of God's revelation. Everything that we know about God is accommodated to our creaturely capacities. That's why in one sense, the whole of God's revelation, whether in nature or in Scripture, it is anthropomorphic. Yung pagkakilala sa Diyos, ibinababa sa kaisipan ng tao. So there's a good statement dyan from Herman Bavinck. The distance between the Creator and creature is much too great for human beings to perceive God directly. The finite is not capable of containing the infinite. No creature can see or understand God as He is, as He speaks in Himself. Revelation, therefore, is always an act of grace. In it, God condescends to meet His creature, a creature made in His image. All revelation is anthropomorphic, a kind of humanization of God. So para maintindihan siya sa pangtaong pananaw. Yung truth na ito has been accepted by the Christian church throughout the century, the small Catholic church. Ibig sabihin, the church universal as we can discern it in the church in history. Halimbawa, among the church fathers, ginamit ko na itong example na ito, especially yung mga Eastern church fathers, they differentiate between essence and energies. Ginamit kong, para maintindihan mo yung essence and energies, ginamit ko nung nakaraan yung example nung araw. Yung araw, hindi mo kayang i-penetrate. Pero, nararanasan mo yung kanyang sinag, yung kanyang warmth, yung kanyang beams, yung kanyang rays. At pag nararanasan mo yun, hindi mo sinasabi na, hindi ito sa araw. Kasi wala ako dito. Di ba? Pero, nire-recognize mo na ito ay hindi yung essence. Ito ay yung energies. Yun yung description ng mga theological term to capture this biblical truth. Yung energies ng Diyos. Yung mga reformers, especially si Luther, but the concept is also found in John Calvin. Meron tinatawag na theology of glory and theology of the cross. Sa theology of glory, yung kaisipan ng tao kayang i-purify to the point na makakarating siya sa essence ng Diyos. Yung sa theology of glory, ang Diyos ang kailangan bumaba para ipahayag niya ang kanyang sarili kay Kristo at maintindihan natin siya as He has revealed Himself. So, and then sa Reformed Orthodoxy ay ibig sabihin yung after the Reformation na nag-isip ng mas malalim patungkol doon sa implications ng Reformed theology, tinatawag ito na archetypal at saka ectypal theology. You don't have to understand, to remember those vocabularies. If you can, that's good. But right now, ang gusto ko ipakita na this is the confession of the church throughout the centuries. Hindi unanimous consensus maybe, but that is the greater universal church has always expressed about the nature of theology, the nature of God's revelation. And then yung pangatlo, God's self-disclosure by way of creaturely analogy is
possible because God created the world, especially human beings, to mirror His own being. So paano naging posible na ang Diyos ay makapagpahayag sa atin if merong infinite difference between God and creation? Paano magiging posible na maipahayag ng Diyos yung kanyang sarili sa kanyang kapahayagan? Well, it is because creation itself is an analogy of God. So pwede natin makilala ang Diyos by analogy because we are analogy. We are created according to the image of God as creatures, but also the whole creation. And now, I invite you to engage in some imagination with me. Pagka magre-create ka, di ba? Halimbawa, painter ka. Tapos magdodraw ka ng landscape. Pag magdodrawing ka ng landscape, kailangan mong alalahanin yung mga nakita mo. Di ba? Halimbawa, nakakita ka na ng, kahit na creative yung, halimbawa, nag-drawing ka ng landscape, hindi mo makikita yun sa kahit saang lugar sa mundo, pero kumuha ka pa rin ng ideas and inspiration sa mga nakita mo. Magdodrawing ka ng bundok, nakakita ka na ng maraming bundok, whether in person or sa TV o kung saan man, as drawing ka ng birds, sky, humuhugot ka ng ideas outside, di ba? Tama ba? Tapos, kaya ka nakakapag-create. Tama, di ba? Pwede ba yung gawin ng Diyos pag nag-create siya? Balikan niyo to. In the beginning, prior to creation, ano nag-i-exist apart from creation other than God? Wala, di ba? Nothing. So, God cannot think outside the box. There's nothing outside the box. So, He must create from His own being, according to His own image. So, kaya yung creation, pwede nating sabihin replica or analogy ng lahat ng nasa being ng Diyos. Nakuha niyo ba yung logic nito? God cannot draw ideas outside Himself in order to create the world. Walang ganon, walang panghuhugutan ng Diyos ng inspirasyon outside of Himself. Therefore, He must necessarily create according to His own glorious being. Pero hindi ibig sabihin nun, kaya mag-reproduce ng Diyos. Kasi self-contradiction yon. Hindi ibig sabihin nun na kayang ipasa ng Diyos yung kanyang essence sa atin, otherwise yung creation ay God din, di ba? Hindi pwede. Ang Diyos ay unique para siya ay Diyos. So ibig sabihin, nag-create siya by way of replication, by way of analogy. Lahat ng nasa creation ay analogy ng kanyang being. Sa note nyo, meron diyang parenthesis, basahin na lang ng gustong mas palalimin yung idea na ito. Pero yan yung dahilan bakit in Scripture, when you read the Scripture, God can be compared to almost everything in the world. Di ba? God is a rock. God is compared with birds, may pakpak. God is compared with light. God is compared with fire. God is compared with Father, Mother, Son. And almost all things can image God, reflect an aspect of God's glorious being. So, yun yung makikita natin sa Revelation, sa Scripture. Merong kayang maihambing ang Diyos sa mga bagay na nalikha because of this. And therefore, revelation is possible by way of an analogy sa creation. And the highest creaturely analogy for God
Tayo, mga tao. What are we called in the Bible? Image of God. We are created in the image of God. The richest and fullest expression of God's image in creation is human beings. Which means, creation itself, kasama tayo, is revelational. Remember Romans 1, di ba? Sinabi doon na yung invisible attributes and divine power of God has been clearly perceived ever since the creation of the world. Sa creation, which includes everything, God is reflected. God is revealed. God is shown to mankind. And therefore, tayo din bilang tao ang pwedeng maka-attain ng highest apprehension ng revelation ng Diyos. Because we are created in the image of God. Again, reading from Bavinck. Nakalimutan ko palang ilagay yung reference. The essence of human nature is its being created in the image of God. The entire world is a revelation of God, a mirror of His attributes and perfections. Every creature in its own way and degree is the embodiment of a divine thought. But among creatures, only man is the image of God, God's highest and richest self-revelation, and consequently, the head and crown of the whole creation, the imago Dei and the epitome of nature, both micro-God and microcosm. Ang ibig sabihin lang doon, ang tayo ang pinakamayamang pagpapahayag ng Diyos sa creature. Naalala niyo sabi ni Paul nung nandun siya sa Areopagus sa Mars Hill, kinikritik niya yung idolatry, yung rampant idolatry, at ang sabi niya, ang Diyos na buhay, kasi buhay ang Diyos, di ba? Ay hindi nalalarawan ng mga image na gawa sa ginto, pilak. Bakit? Kasi inanimate objects ito. Hindi niya nai-image yung pagiging buhay ng Diyos. Saan yun nag-aalud? Sa atin din, di ba? Tayo ang tayo lang ang pwedeng tawagin na image of God because sa atin nakikita yung pagiging buhay ng Diyos, di ba? And therefore, but it doesn't mean that God cannot be compared to inanimate objects. Because God in the Bible is regularly compared to inanimate objects. Rock, di ba? Pero may mga pakahulugan. And therefore, it assures us that though we cannot know God's essence, our creaturely knowledge of God faithfully mirrors Himself. Because there is no other way for God to create other than by replication, by way of analogy. And therefore, revelation is by way of an analogy drawn from our creaturely categories. So ano yung practical significance nito? I will just draw two things. Bakit mahalaga na maintindihan natin ito? Una, when we attribute the anthropomorphic language of Scripture to God's essence, it is tantamount to idolatry. Sa Exodus 20, di ba, sinabi doon, huwag kang lilikha ng kahit anumang anyo sa lupa, sa langit, kahit saan. Huwag kang para sambahin iyon. So, meron yung malalim na basis, sinabi sa Deuteronomy 4 verse 15 to 18, sabi sa mga Israelita, sa batas ng Diyos, inulit yon, parehas na batas, huwag kayong gagawa ng mga inanyo ang Diyos para sambahin ninyo at sabihin ninyo na ito ang nagpalaya sa inyo sa Ehipto. Sabi doon, kasi nung minute ko kayo sa Sinai, wala kayong nakitang anyo. Bakit? Kasi walang anyo ang Diyos.
Kapag yung ating kaisipan na may anyo, ibig sabihin yung physical properties, ina-attribute natin sa Diyos, hindi naman dapat i-attribute sa essence ng Diyos, then it is tantamount to idolatry. And that is only the surface. That includes all creaturely properties kung saan iniisip natin ang Diyos ay nagpa-participate doon. That is tantamount to idolatry. Mahalaga yun na i-correct natin, no? Kasi naalala ko yung bago akong Kristiyano, hindi ko naman ito natutunan pa. Pag nagpe-pray ako, iniisip ko ang Diyos na matandang lalaki na nakaupo sa trono. Tapos iniisip ko, ganun talaga ang Diyos. Di ba? So hindi man ako sumasamba ng may actual na rebulto, pero may rebulto ako sa isip ko. So, kailangan na i-purify natin yung ating thoughts sa Panginoon. And that includes, and that leads to number 2. There are many common but false notions about God's being that must be purified by a careful study of God's revelation. Kaya nga talagang i-encourage ko kayo na itong mga pag-aaral natin dito, talagang sikapin natin na unawain para ma-purify natin ang ating kaisipan patungkol sa Diyos na ipinahayag sa Biblia. Pinag-aaralan natin yung Job, di ba? Sa dulo ng Job, nagsalita ang Panginoon doon. Tapos sabi ng Diyos kay Job, I am angry with your friends because they have not spoken rightly about me. So kailangan bantayan natin paano natin i-describe ang Diyos. Otherwise, we incur God's wrath, which is not God's displeasure. Sa mga mananampalataya, God is displeased. Hindi naman tayo didisown ng Panginoon dahil meron tayong mali sa some of our theology. But it is right for us in our desire to please God that we seek to think of Him and to speak of Him rightly as He has revealed Himself. So, yan yung una, the nature of God's revelation. Sa susunod na pag-aaral natin, this will be not next week dahil wala ako next Sunday, Lord willing. Sa susunod, ang titignan natin ay yung types of God's revelation. Ang tinutukoy natin doon ay yung natural at saka yung special revelation. Any question, thought, clarification? Wala. Hindi, thought lang, Pastor. Parang habang inaano mo yon, tinuturo mo, parang na-realize ko lang na gaano ka contradicting, tsaka gaano mafo-force into idolatry yung Islam religion. Kasi di ba yung theology nila na yung Quran isinulat sa ni Allah in all eternity. Tapos yung using the Arabic language. So hindi mo maiwasan na hindi lang siya replication, may reproduction talaga ni Quran words. And then ini-impart yung essence, yung pagiging eternal ng Quran para yun yung mag-descend sa baba na biglang naiintindihan ng mga tao. So parang ang labo-labo, naiintindihan mo yung Diyos in its essence kasi yung Diyos, nireproduce niya yung sarili niya. Tapos contradicting din siya kasi 'di ba yung pinaka-punch ng Islam is yung shahada, yung there is no God but one and there is no God but Allah. Basta yung solitary monotheism. Na paano mo nga siya ma-harmonize pag tinignan mo yung doctrine of the word nila. So parang ang irony lang kasi ang pinaka ina-attack
ng Islam minsan is yung scripture, di ba? Kahit pag tinignan mo yung Quran, yung people of the book and yung book ng mga Israelite. Tapos when you dig deeper, parang sila pala talaga yung pinaka-problematic pagdating sa doctrine of the word, doctrine of God and doctrine of the word. Wala na, thought lang. Baka may comment ka, Pastor. Okay, I agree. Yung isang implication no, malinaw, it is almost saying that God is Arabic, no? Kasi kung gagamitin ko yung word dito, ang archetypal language ng Diyos ay Arabic. Kaya kapag kinausap niya tayo sa Arabic, kinakausap niya tayo sa sarili niyang lengguwahe. So, whereas tayo, kinikilala natin na lahat ng language na binigay ng Diyos sa atin, kayang i-comprehend yung revelation ng Diyos. Pero hindi dahil ito yung language ng being ng Diyos, kundi dahil nagpakababa siya para maipahayag niya sa atin sa ating sariling lengguwahe. Thank you. Meron ako diyang nilagay, bro, na nilagay ko lang sa parenthesis. Iniisip ko kasi baka advance ito masyado sa atin. Pero yung isang strong critique against Islam, kapag wala kang Trinitarian God, yung Diyos mo dapat hindi kaya mag-create. Or, kaya niyang mag-create pero magbabago siya. Hindi siya immutable. And why is that? Kasi tayo naniniwala. Although kinikritik ito ng mga Muslim at lahat ng mga ibang monotheistic religion, naniniwala tayo na may isa lang na Diyos. Pero may tatlong persona doon sa pagiging isa ng Diyos na meron silang order o taxi sa kanilang personal relationship. So that the Son is the only begotten of the Father. Sa ating paniniwala sa Trinidad, yung Diyos Ama, kanyang he begets the Son. Kagaya ng Ama, yung Ama, di ba? Sa kanya nang gagaling yung anak. He begets the Son, pero eternal. Ibig sabihin, there was no time that He did not have the Son. Eternal ito. Pero merong distinction that the Son really is the Son from the Father in all eternity. Di ba? Kung saan ito ay nasa being ng Diyos. And of course, the Holy Spirit proceeds from the Father and the Son. Yun yung Trinitarian doctrine. Ibig sabihin, sa being mismo ng Diyos, sa kanyang pagiging Diyos, in who He is, for all eternity, He is generative. And He is generative by way of replication. Kasi the Father begets the Son according to His image. Diba? Tapos the Father begets. So there is the principle of generation and the replication sa Diyos dahil tryo ng Diyos. Kaya kahit gaano kahirap intindihin ng doctrine of Trinity, the Trinity, this biblical God is the only God that can create. This biblical God is the only God that can be immutable, unchanging, and yet He can create. He can create. Di ba? Ang Diyos ng Biblia, siya yung Diyos that can account, can make sense of everything. Sino? Pastor, yung question ko, kung anthropomorphic yung knowledge natin kay God, ibig sabihin ba nun, metaphorical yung knowledge natin kay God? And kung metaphorical, yung humanity ba yung best metaphor para i-explain si God? So, yung metaphorical ginagamit din minsan, pero mas ginagamit yung analogical, no?
Minsan kasi, ang ating misgiving sa language ng metaphor, analogy, parang hindi totoo. Pero yung metaphor sa analogy, totoo siya, di ba? Totoo. Pero accommodated. So yun yung point nun. Accommodated doon sa capacity natin. So, pag sinabi natin na yung creation is metaphorical, it is not false or untrue. It is as true as a dependent, created existence could be true. So I would say yes, but with qualifications. May tanong online. Sa online, sige. Nandiyan pala si Blessed Lord's Day sa lahat. Is it theologically sound to conceive of the beatific vision in a literal, communicable, or anthropomorphic manner, comparable to the way we perceive and interpret visual experiences in this present life? Lalim ng tanong ni Rob. Pero nagigets ko yung tanong ni Rob kasi medyo sa ngayon, sa theology, lalo na sa among the Reformed theologians, pinag-iisipan ngayon maigi yung beatific vision. Kasi may pangako ang Diyos na we will see God, di ba? We will see God. Blessed are the pure in heart, for they shall see God, di ba? So, anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, finally, we can penetrate into the essence of God. Yun yung pinag-uusapan. Ang masasabi ko among kahit sa Reformed theologians, merong difference. Merong, kaya nga, may mga bagay that we should hold more loosely sa ating theology. Pero in my own position, hindi natin makikita yung essence ng Diyos. Kasi dahil nga doon sa the finite cannot comprehend the infinite, pero sa last day, dadalin tayo sa pinakamataas na revelation ng kung sino ang Diyos that is possible for creaturely beings. Because di ba, anthropomorphism, pagsasatao. The greatest anthropomorphism of God is the incarnation. Hindi lang nagkatawang tao, hindi lang nagpahayag ng pagsasatao, naging totoong tao, yung anak ng Diyos. Kaya makikilala natin ang Diyos in the highest possible way to creatures through Jesus Christ. So how do I explain that? I would say I cannot explain it because I will appeal to what Paul said, what no eye has ever seen, nor ears have ever said. Yung mga bagay na inihanda sa atin ng Panginoon ay ito'y mystery, ito ay malalaman natin pag ando na. Pero sa iba, sinasabi pa rin nila na through Christ, makikita natin yung essence ng Diyos. So, you can make your own study. And si Brother Rob siguro pinag-aaralan niya. Si Josa, si Sed. Hello, yan. Ito po, Pastor. Yung thoughts nyo lang po. Kasi mas madaling matanggap ng tao yung yung anthropomorphism kapag physical yung aspect. Pero yung pangalawa, yung sa emotional changes, mas hirap yung tao na tanggapin di ba? Actually, kahit sa akin, ganun. Kunyari, nagrepent ang Diyos. Ano yung thoughts nyo para parang ma-bridge yung ganung mas madaling matanggapin na yung in His essence, walang kamay yung Diyos, wala siyang pakpak. Pero kapag sinabi kasi ng Bible na nagbago yung isip niya, parang ang hirap tanggapin na na accommodated language lang yun sa atin. What are your thoughts po dun? Yung pagdating kasi sa yung sa hermeneutics, di ba?
Naniniwala tayo na Scripture interprets Scripture. Kaya nga tayo nakakapag-arrive sa mga ganitong pagkaunawa sa Diyos. Hindi pwedeng may contradiction. Halimbawa, nagbago ang isip ng Diyos. Pero sa ibang passage, sinasabi na mayroong plano ang Diyos na hindi pumapalya. Lahat ng gusto niya mangyayari, walang makaka-frustrate nung kanyang itinalaga mula pa sa simula't simula pa. And makikita natin yung, kumbaga, kung ano yung mas bibigyan natin ng bigat properly, hindi dahil hindi dahil sa mayroong mali sa Bible. Kung hindi, halimbawa, yung isa, it speaks in a narrative, descriptive form kung saan ang Diyos ay character sa story. Pero yung isa, mas properly propositional statement about who God is. So kaya kailangan talaga na i-interpret, 'di ba? Na kaya masasabi natin na ito ay anthropomorphic language in that sense, while ito ay proper sa Diyos kung sino siya. So and I say ganun din sa doon sa emotional life ng Diyos. Sinasabi halimbawa sa James na sa Diyos, there is no shadow or variation due to change. So walang pagbabago sa Kanya. Yung mga properly speaking of God sa Bible, sinasabi na anong magagawa natin na maaapektuhan ng Diyos. Sa Job, marami nun. Well, hindi natin kayang apektuhan ng Diyos. And yet, at the same time, pagka-involve siya as a character sa story, kasi yun nga yung condescension. God condescends in order to be part of our human story. Describe siya sa character sa story, which is true, but true anthropomorphically, as He has accommodated Himself. Siguro matatouch siya pagka pinag-aralan natin yung doctrine of impossibility. Si Josa pala. Hello. Ayan. Yung tanong ko po ay, lagi kong tinatanong sa mga kakilala ko ring parents na or Sunday school teachers. So, laging hati yung view nila dito. Gusto ko lang po sana itanong kung related dun sa idolatry and yung pagbuo ng image. So, sa mga materials na ginagamit sa Sunday school at sa mga books na ginagamit sa pagtuturo sa mga bata. So, kapag may image ni Christ ba na ang binibigay natin sa mga bata, idolatry ba yun? So, kasi may mga kilala kong parents na hindi rin talaga sila bumibili ng mga ganong books. Basta may image ni Jesus, ay hindi sila, kumbaga, hindi nila ina-entertain yung mga ganong books. Pero may mga kilala din ako na tinuturo nila na hindi iyon yung image ni Christ. So, kasi nga, sa kabilang side naman, para sa kanila, pag nakita yun ng anak nila, ay may isip na nila yon kasi mabilis mag-absorb yung mga utak ng mga bata. So, para sa kanila, kasalanan yung mapakita yung maituro nila yun sa bata or kung ma-expose sila doon. So, para po sa inyo as pastor, ano kaya yung mas okay na view or thoughts? I-answer ko muna doon sa theological, no? Ang Diyos, the triune God in His essence, walang anyo, di ba? Kaya hindi talaga pwedeng bigyan ng larawan. Kahit na sabing hindi sinasamba, pero pag sinabi mong ito ang essence ng Diyos, so kaya yung halimbawa, image, it should be a straight no kapag yung image ay may tatlo, kasi ito yung glorious Trinity, tatlong matatandang lalaking nakaupo sa trono. Hindi pwede yon. I believe na merong clear-cut idolatrous engagement doon. Ang tanong si Jesus. Kasi si Jesus, nagkatawang tao. Naging totoong tao siya. And dahil doon, personally, I would allow for Christian liberty. So parang sa palagay ko, may iba na sa kanila okay lang yon because they draw from the interpretation that Jesus become man, truly. Meron talaga siyang ulo, meron talaga siyang kamay, meron talaga siyang paa.
And therefore, hindi mali na ipakita, i-drawing na may kamay, may paa siya. In the same way na pagka drawing mo si Jose Rizal, kahit na pangit ka mag-drawing, hindi naman sinasabi na, ano ka, liar ka kasi si Jose Rizal mo, hindi talaga kamukha ni Jose Rizal. So, doon magkakaroon ng So, there is an argument. That's why sinasabi ko na ngayon na siya, I think it is subject to our persuasion of conscience. My personal position is hindi. Kasi pagka nilagay mo si Jesus sa picture, hindi mo naman sinasabi na yung katawan lang, di ba? Tinutukoy mo siya as a person, including the divine person. So, kaya I think theologically, mas convinced ako na hindi dapat gumawa ng images ni Jesus. Hindi siya dapat i-drawing, ilagay sa Bible. And practically, mas idadagdag ko yung practically, kapag ginawa yon, ginagamit pang turo sa mga bata, yung mga bata, na-absorb talaga nila yon, di ba? Tayo, kaya agad natin mag-detach. Like, si Jesus yan dito sa picture, pero hindi talaga yan yung picture ni Jesus. Pero sa mga bata, yun na talaga yung iisipin nila pag si Jesus. Tapos pag nagpe-pray sila, meron ng, ang nakikita nila ay si Jim Casabiel, di ba? Kapag nagpe-pray sila kay Jesus. And especially sa worship. So, yun yung personal position ko, but I think it has a room for different persuasions. Okay. Si Elcid? Ay, si ate. Sino ba? Ate Estela? Good afternoon, Pastor. Yung nandito sa number 3, yung statement dito na the highest creaturely analogy for God is man, the imago Dei. Therefore, he can attain the highest apprehension of God's revelation. Attainable ba to, Pastor, during our earthly life o after? Hindi during our earthly life. So hindi yun. I think yun yung whatever the beatific vision means, yun yung ibig sabihin niya. Yung they shall see God. We will attain to the highest possible comprehension of who God is in His revelation that is possible to our creaturely limitations. Kasi hindi dapat mabura yung creaturely limitation. So kung ano man ibig sabihin nun, yun yung ma-attain natin. Yun yung sinasabi doon sa 1 Corinthians 13:12 ba? Na we see, but then face to face, doon iba-iba rin yung interpretation kasi yung iba, ang interpretation nila doon ay yung canon ng scripture yon. Si Pastor Noel specifically, canon ng scripture yun sa kanya. Throughout history, ang iniisip doon, dahil nga sa language ng face to face, it is a person. So, either si Christ yon o si God or si Christ as incarnate. So, yun yung mga iba't ibang interpretation. Another question. Pastor, going back doon sa image, kasi may nagtanong dati, kung tama bang, albawa church, katulad natin, meron tayong cross dyan sa natin. Ang narinig ko kasing explanation, pag without the image, with the image, kasi yung cross, with the image, it becomes idolatrous. But without the image, it is meaningless. So, mas maganda wala na lang. Anong masasabi mo doon? So, una, I think sa history, it is clear that from the very beginning sa early church, the church has adopted the cross as one of its symbols. Kasi may mga uses yung symbols kahit sa early church. Halimbawa, nang pinipersecute sila, nag-iiwan sila ng mga sign para alam mo kung saan sila nagtitipon, pero nakatago sila. Actually, isa nga doon ay yung ganyan, yung ganyan. Ictus, which is a fish. So, yung paggamit ng symbol, basta hindi mo sinasabi na ito si Jesus o ito ang Diyos.
tapos hindi mo rin ito niluluhuran para sambahin, hindi siya mali. And I think there is nothing more central to the Christian faith than the cross. Di ba si Paul sinasabi niya, the preaching of the cross. Like, para sa kanya, summary na yun ng Christian message. Hindi niya sinasabi na, hindi na niya kailangan sabihin na the preaching of that specific cross at Golgotha that is now meaningless because Christ is no longer there anymore. Pero sa kanya, yung summary ng Christian message is the cross. That's why I believe that if we are to choose one symbol, it is the cross. Kasi yun yung gawa ng Panginoon. Basta wag nating sasambahin. Sa iba, hindi nila, kasi hindi naman sinasabi na yung Diyos yun, di ba? Kasi, so hindi siya image ng Diyos. Image siya nung to put in a symbol the whole of the Christian message. And the cross does that very ably. Kaya in history, ginagamit talaga siya. Ngayon, yung cross na walang Christ, rather than being meaningless, sa akin it's meaningful. He did not remain on the cross, di ba? Nilibing siya, tapos bumangon siya muli. But the significance of what He did on the cross is eternal and everlasting to the point that in the book of Revelation, we will sing forever of the Lamb that was slain. So, it is a symbol in our mind, even sa eternity. We will be singing of the Lamb that was slain on the cross. Si Elsin. Pasan lang po. Can you further clarify po yung practical significance ng topic in the context of prayer? Kanina po nabanggit nyo na whenever we pray, somehow we have the tendency to create images of God that need to be purified. Di ba po hindi maiwasan na magkaroon tayo ng divine thought of God? Like for example, God is light. So whenever we pray, when we close our eyes, we tend to imagine images that would symbolize God as if we're talking to Him while praying. Are we necessarily committing the sin of idolatry if we do such thing po? Nag-i-imagine ka ng light pa, no? Parang, di ba po, napikit ka, magpe-pray ka, parang so as if you're talking lang, to someone while you're praying. So, based dun sa idea mo na sabi sa Bible, God is ganito or God is ganyan. So, you tend to imagine na you're really talking to God in this image just to satisfy lang yung desire mo na to really have an image of God in your mind. Siguro kung yung, if I will isolate yung sinabi mo na to satisfy yung ating longing na magkaroon ng image ang Diyos, yun talaga yung dapat nating i-correct. Hindi natin yung dapat i-satisfy kasi walang image ang Diyos. Kung halimbawa, ako pag nagpe-pray ako, nakapikit ako, na-imagine ko rin maliwanag kasi parang natural na pag nakapikit ka, parang maliwanag. Pero hindi ko sinasabi na yung liwanag, ito yung Diyos, di ba? So, kaya walang idolatry doon. Whereas, kung may nakaupo sa trono, iniisip mo ito yung kinakausap kong Diyos. Kaya, very insightful yung napag-aralan natin nung nakaraan. Sabi ng Diyos kay Moses, hindi ko pwedeng ipakita ko yung mukha ko sa tao. Kaya pinakita niya yung kanyang likod, which is yung afterglow ng kanyang glory. Pero pag tinignan mo kung ano yung ginawa ng Diyos sa kanya, pinrinoclaim yung kanyang mga attributes, di ba? Yung the Lord, forgiving iniquities, merciful, steadfast. Kaya very helpful na especially nakikita mo kung ano yung pangangailangan mo as a creature. Sa paglapit mo sa Diyos, mananalangin ka, maganda na magsimula ka, whether dun sa mismong prayer na sinasabi mo or sa isip mo, na ang Diyos na nilalapitan mo ay itong Diyos na ito yung kanyang mga katangian. Kaya minsan, di ba, pag nananalangin tayo, God who is merciful, gracious, kasi alam mo na yung kaluluwa mo lumalapit doon sa Diyos na yon na dinidescribe mo doon sa mga attributes na yon. And by that, nagkakaroon ka ng specific God. Yung kasi yung parang gusto natin yung hindi ako tumatawag sa universe. Ang kinakausap ko yung Diyos talaga. Pero pagka nilagyan mo ng image, kasi inisip mo, itong specific God na yon, mali yun. Kailangan yung specific God that is described as God who is merciful and just, yun yung nilalapitan ko. So, think of
attributes. Think of God as He has revealed Himself in His character rather than in image. Hello. Tanong lang, dun sa Genesis chapter 3, yung kay Satan, sinabi niya kay Adam and Eve, it's, you will know God. So itong word na knowing God, ito ba yung, kasi di ba na imputed na sa atin yung we know God in a sinful way. Parang gusto nating maging God. So ito yung yung creation na gustong abutin ni Satan, yung essence ng God, na ilalagay sa ating mga tao para maging God tayo. So yun yung you will be like God, sabi knowing God and you will be like God. Yeah. Ang sinabi doon specifically is on the day that na kumain ka nun, you will be like God, sabi doon. Magiging kagaya kayo ng Diyos. Merong nag-observe nung nakaraan na pandaraya yun kasi kagaya na sila ng Diyos in the sense na image of God sila. But I think much more is meant. It is the eradication of this line, yung creator-creature distinction. They want to live the life of God. They want to know as God knows, which is originally rather than thinking God's thoughts after Him. Like as an independent, sovereign creature, imbis na dependent sa Diyos. So yun yung unang-unang kasalanan. But it is not possible, hindi yun mangyayari. Kaya nga nung kumain sila, imbis na maging kagaya sila ng Diyos in His essence, mas na sira pa yung pagiging kagaya na nila ng Diyos in their being created in the image of God. Nasira, hindi nawala. But meron akong question. Last na. Sorry. Then naisip ko lang, yung we were created in the image of God, Brad. Yung sense ng type, archetype, di ba meron ding passage na ewan ko si Paul din nagsabi, yung man below is just a copy of the man above. So nung sinabi ba ng Diyos na let us create man in His image, could it be that what He meant also is the perfect man in Christ? Kay Adam? Hindi. Yung tama, yun nga. Tama, si Adam, Si Adam. Ibig sabihin, yung nasa isip ng Diyos na image, yung image of the perfect man, who is Christ to be sent to the world yet. Even though, syempre, during that time, wala pa namang time. Ang interpretation ko sa 1 Corinthians 15, kasi makikita mo sa language, sa biblical language yung yung halimbawa kahit nga diyan sa Genesis 1 So last na to, sorry, question. Kasi baka si Rob ba yan? So God created the heavens, kasama dyan yung highest heaven, the spiritual realm, and the earth. Sa earth, meron na ring mga replika dyan. For example, sabi ng Diyos kay Moses, di ba, nung pinakreate siya ng temple, binuksan yung vision ng heaven sa kanya. So merong highest heaven na merong temple doon. Pero yung temple na yon higher. Tapos doon kinopya yung templo. Kaya nga yung error ng Judaism is to say na ito yung templo. When in fact, kopya lang yon. So yun yung tinatawag na sa theology na iba pa to sa archetype yung type saka antitype na tinatawag. So for example, sabi di ba yung paradise, Eden yon, Genesis 1. Pero sabi ni Jesus, you will be with me in paradise, sabi niya dun sa thief on the cross. So hindi naman sinasabi na pupuntahan na natin sa earth yung Eden na nawala. Papakita ko sa inyo kung saan yan archaeologically. Ang sinasabi niya, dadalhin niya dun sa which means yung Edenic paradise is a copy of what is in heaven. So merong heaven, merong earth. Yung work ni Christ is to unite this. So mababasa niyo sa Bible palagi yung He will reconcile to Himself all things.
whether in heaven or on earth, visible or invisible. Yun yung work ni Christ. Kaya pag tinignan mo yung Revelation, yung heaven, yung Jerusalem, di ba? Yung Jerusalem, hindi yung Jerusalem sa Israel, yung Jerusalem na galing sa heaven, bababa sa earth. Kaya ang ating hope is not heaven, not earth, but new heavens and new earth, di ba? Sa Bible. Yun yung new creation. So, ang view ko doon, si Adam, drawing natin si Adam, hindi naman to si Jesus, di ba? Si Adam. Noong siya ay nilikha ng Diyos, he exists in perfect righteousness. But he was man from the earth. Galing siya sa nilikha. Doon dito sa binasa na sa ating confession, 'di ba? Ang Diyos nagpakababa, pumasok kay Adam in the covenant of works. Para dalhin siya, hindi mananatili si Adam doon sa yung successfully na ginawa ni Christ, yun yung gagawin ni Adam kung nagawa niya yung covenant of works. Which means sa kanya mayu-unite yung heaven and earth. Which means yung glorified man, na ang ibig sabihin lang ay yung man, yung spiritual man, man in heaven, na destiny ni Adam, ma-reach niya because of God's covenant, yung covenant of works. Ang Diyos kasi, sinabi niya, kapag ang covenant of works kasi, kapag ginagawa niya yun, pag hindi siya nag-give in dun sa temptation ni Satan, si Christ sa second Adam, yun yung ginawa ni Christ, yun yung mangyayari sa kanya. Mapufulfill niya yung kanyang glorified destiny, which is to unite heaven and earth. Hindi lang siya magiging man on earth, yung spiritual realm, yung spiritual man, magiging ganun din siya. So yun yung glorified man. Yun yung destiny natin. Not because we fulfilled the covenant of works, but because Christ fulfilled for us as the second Adam, the covenant of works, in the covenant of grace. So hindi ko iniisip na iyon ay merong separation, kung hindi ang destiny talaga ng heaven and earth ay maging isa. Sa simula pa lang, maging united yung replica at saka yung highest heavenly spiritual realm. May replica. May replica pero ang ibig sabihin nun, yung highest, yun yung glory. Kaya yung heaven, in-associate natin sa glory, di ba? This is glory. The realm of glory. The realm of nature and the realm of glory. Yan. Nature, glory. Iba ito dun sa Roman Catholic perception na nature saka grace. Na as though yung nature, kailangan niya ng grace. Yung destiny ng nature is to be glorified mula sa simula pa. So sorry, wala na tayong time. Tayo ay mag-close sa panalangin. Let's pray. Let's pray. Our gracious Father, we thank you for these truths, sa mga mayamang katotohanan na nasa iyong kasulatan. And we can spend our life, not only this afternoon, but our life thinking of all of this, and there is still sufficient truths in order to excite our souls and stir up our hearts to worship you. Therefore, we pray that you would enrich what we have studied, maging kung ano yung aming makukuha for our profit, for our worship, for our adoration of you, for our practical living. Ikaw po ang magpala nito. We pray this in Jesus' name. Amen. Thank you.